Sa itaas, sa ibaba, sa kaliwa, sa kanan, sa gitna ako ay dadaan. Panalangin sa dakilang Espiritong Banal na gumanap at nagturo ng mga ebanghelyo. O dakilang Espiritong Banal, kayo po ay nagsimula sa Jerusalem at gumanap sa mga material na bagay dito sa daigdig at nagturo ng tama at maling landas dito sa lupa. Imam Imiza Rabay Jesus, ako po si Marieta Robles na tumatawag at kumakatok sa inyong dakilang pintuan, na kayo rin na may sabi na ang kumatok sa inyong dakilang pintuan ay inyo pong bubuksan. Ang humingi ng tulong ay inyo pong bibigyan. Kaya sa mga oras na ito, ako'y humihingi ng tulong na naway manatiling malakas ang aking katawan at lumawak ang aking kaisipan magpakailanman. O mawaing Espiritong Banal na gumanap ng lahat sa material na bagay dito sa lupa, hinihiling ko po sa inyo na ipakita sa akin ang ibig sabihin ng EMZA at ESUS kahit sa panaginip lamang, upang ako'y makadirekta ng aking panalangin at pagtawag sa inyong dakilang sinapupunan upang malaman ko ang tunay na daan tungo roon sa inyong dakilang pintuan. O maawaing Imam Imiza Rabay Jesus, binabanggit ko ang mga pangalan na inyong ginamit bilang material na bagay dito sa lupa. Ngunit simula noon hanggang ngayon ay hindi ko pa po alam kung anong ibig sabihin ng EMZA at ESUS na inyong ginampanan at gagampanan dito sa lupa. Kaya sa mga oras na ito, hinihiling ko po sa inyo na ituro sa akin ang tunay na daan ng EMZA at ESUS. O mawaing Imam Imiza Rabay Jesus, tulungan po ninyo akong maituwid ang aking landas tungo sa inyong banal na pintuan. At tulungan po ninyo akong makarating ang aking panalangin sa dakilang kataas-taasan, kamahal-mahalan, kabanal-banalan at makapangyarihan sa lahat. At naway, hindi labag sa banal ninyong katuruan ang aking kahilingan. O maawaing Imam Imiza Rabay Jesus, naway, kayo na po ang bahala sa akin. Siya nawa. Galaw-gaw, kay harot-harot tignan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Tindig by Ettamar Robles. Ang programang maghahatid sa buong mundo ng tunay na balita. NEWS News. At ang lakas nito ay mula sa positive at negative polarity ng daigdig. Hosted by Mayet Robles, ang mami at babaeng lagalag. Telecast every Tuesday from 10 a.m. to 12 noon. Dito sa www.ustream.tv. Then search Kakampi Online. Ang Kakampi Online ay matatagpuan sa ground floor ng Pinoy Pamilya Hotel near corner EDSA FB Harrison, Pasay City. Ang recorded videos mula January 2014 ay masusubaybayan sa YouTube. I-search lang ang Tindig by Ettamar Robles. Para sa inyong mga katanungan o kahit na anong laman ng kaisipan, mag-email sa ettamarrobles@yahoo.com o tumawag o mag-text sa mga numerong kung tawagin siya'y ganyan, na trumpong tumatarang, nakalilitong masdan at aliparot. Kasaysayan ng lunti ang pulo. Homohona, lahi ng Ita. Ang pinakamahalagang bahagi sa segment ng North
sa NEWS na inilalahad ni Manny sa programang Tindig by Etama Robles ay ang tunay na pinagsimulan nating mga Pilipino. Ang tunay na lahing kayumanggi, ang Ita. Taong 300 Anyo Domini, magkapatid na Ita ang nakasakay sa balsa, ang ipinadpad ng hangin dito sa luntiang pulong ito. Sa ngayon ay kilalang tawag na bansang Pilipinas. Ang magkapatid na ito ay nagngangalang Homo ang lalaki at Hona ang babae. Sila ang Homo-Hona na unang paris ng tao dito. Sa kanilang pamumuhay, sinubaybayan sila ng anghel na nagdala sa kanila dito. Kapag may kailangan ituro sa kanila, nagpapakita ito na anyong tao at normal na nakakausap nila. Yan ang pahapyaw na pagbubukas sa kasaysayan ng Ita sa luntiang pulong ito. Nakaturuan ng iglesia ni na Imam Imiza at Rabay Jesus, tindig katao inyo. Sila Homo-Hona ang unang dumating dito, ang lahi ng Ita, taong 300 AD. Samantalang si Ferdinand Magellan ay pang-11 lang, 1521 AD. Si Magellan ang kinilala sa history natin na nakadiskubri ng Pilipinas dahil ang gobyerno at pundasyon ng saligang batas dito sa Pilipinas ay Kastila. Bukod sa lahing Ita, may 10 pang nauna kay Magellan na nakarating sa luntiang pulong ito. Kaya, ang mga susunod na kabanata ng news, balita sa kasaysayan ng luntiang pulong ito, ay para sa mga taong gising na, nagsusuri, basag na sa katuruan ng Biblia, hindi na kayang bilugin ng mga nagtuturo sa relihiyon ang kanilang ulo, at higit sa lahat, para sa mga taong naghahanap na ng tunay na katotohanan. Ang ginto o liwanag ng kaisipan ay para sa mga taong nilikha nila na kanilang kawangis. Tapos na ang pagliligaw. Dahil matagal nang nagwakas ang sumpang ikinapit ni Magellan na espada niyang krus bago napugto ang kanyang hininga na anya, sa pamamagitan ng espada kong ito, 400 taong kayong aalipinin ng Diyos na krus na ito. INRE. Galaw-gaw, kay harot-harot, tignan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Hola? Aloha! Mabuhay! Yan ang aking bati sa inyo, mga kaibigan, kapuso, kapamilya, kakampi, at higit sa lahat, katindig. Sapagkat ito po ang inyong mami, Mayet Robles, ang bumabati sa inyo ng isang maliwanag na bagong taon para sa ating lahat. Ito po ang first episode na telecast ng Tindig by Etama Robles. Kaya syempre, pinaghandaan ko po ito. Ano po ba ang meron ako na inihanda para sa inyo? Yan. Atin pong matutunghayan sa Balitaan sa Rembrandt sa portion B at saka C ang napakagandang balita tungkol sa anak ng tindig, si Patricia Nicole Arching. Siya po mismo ang naghatid ng balita doon sa Balitaan sa Rembrandt, kaya nagkaroon po ng positive na balitaan sa Balitaan sa Rembrandt. Dahil sa pamamagitan ng success story na ikinuwento ni Patricia Nicole doon sa mga kasamahan natin ng media practitioner. Kaya natutuwa po ang ating mga kasamahan doon sapagkat ang batang ito, 16 years old, ang naghatid ng masayang balita. And then kasama po niya ang mga bisita doon na si Dave Diwa at saka si yun yung ating queen ng mga whistleblower na si Sandra Cam. Yan po. Ipagpapatuloy po natin ang usapin tungkol doon sa
pinag-usapan po natin doon sa Balitaan sa Rembrandt ang tungkol sa Bureau of Correction. Yan, marami po talagang inilahad pang paputok si Sandra Cam dun sa kanyang mga whistleblower. Anyway, abangan nyo po yan sa portion B at saka C dahil Balitaan sa Rembrandt ng January 2, which is first Friday, at birthday po mismo ni Patricia Nicole nung araw na yon na siya ay naghatid ng maganda at masayang balita. Ano po, gold medalist po sila, di ho ba? Siya po ang ating pangwakas na episode sa 2014 na magandang balita at siya po ang nagbukas nito sa Madla. So, and then pagdating po sa portion D, abangan nyo po kasi ipakikita ko na po sa inyo yung slide presentation na nakikita nyo na aking backdrop. Yan po, maunawaan nyo na po kung bakit naging ganyan ang finished ng aking figura sapagkat meron po yung dinitali ko na at dinilagyan ko na po ng audio at saka, siyempre yung video, yun yung slide presentation. Kaya panoorin nyo po yan sa portion D dahil ipauunawa ko po sa pamamagitan ng aking Lego, ng aking mga itong popsicle stick, kung ano talaga ang kaugnayan ng figurang yan doon sa structure na tinatawag nating templo na tahanan ng tao na kanilang tahanan ng dakilang espiritu. So yan po, kung ano hong kaugnayan yan, chain reaction yan, kumbaga kadena ng buhay. And then, dun ho sa portion E, which is 15 minutes na lang ang matitira, ipakikita ko naman po ang ako mismo ang kumuha ng video kung saan, mula doon sa pagkuha ng materyales na kailangan nung aking anak na si Patricia Nicole, doon sa pagkuha doon sa raw material, ikukwento ko po yan hanggang sa paghahatid sa DOST, hanggang sa pag-i-interview nung dalawang bata doon sa kanilang research na yon kay Yusek Zenaida Monsada. Nilagyan ko na po ng audio kung ano yung talagang palitan nila ng tanong at sagot. Yan, abangan nyo po yan sa last 15 minutes ng 2 hours natin sa programang itong Tindig by Etamar Robles. Kaya punong-puno po yan, talagang pinaghandaan ko po yan at yung aking pag-i-edit, ako po mismo ang nag-edit para, sabi nga, kumbaga sa mall, dating department store, ngayon ay mall na po, di po ba? All in one roof. So, yun ho ang talagang nais naming i-project ngayon na advocacy ng Tindig Katao. Dapat ang ating mga anak ay maging multitask na. Kasi ang ating binabasag ay yung katuruan na ang, kumbaga sa sistema natin ngayon ay ang tao ang umiikot sa trabaho. Kumbaga, trabaho ang mahalaga, ang tao second priority na lang. Kaya ang tao, pag nagle-layoff sila, yung nagtatanggal sila ng mga trabahador, 3 months ng 3 months, di po ba? Kasi po, yun trabaho ang mahalaga. Pero this time sa atin, tao ang mahalaga. Marami kang alam, so trabaho ang iikot sa'yo. So yun talaga ang advocacy namin. Kaya mismo ako ay ipinakikita ko na sa gawa. At yun na rin po ang aming ginagawa sa aming mga anak, sa aming iglesia, anak ng Tindig. At yan si Patricia Nicole Arching, pamangkin ko po siya sa dugo. Siya po ang unang yung computed baby na tinatawag namin, Feng Shui baby. Siya po ay isinilang na meron na pong ikinumpute na pangalan para sa kanya. Computed po yun. Kaya yun ang kahulugan. Kung paano yun, ihahatid ko rin minsan ang kanyang ina, mismo yung nagluwal sa kanya, na magiging guest natin dito para i-share kung ano yung technique na kanyang ginawa sa computed baby na yan na anak ng Tindig. Okay, so, huwag na po nating patagalin sapagkat mahaba po ang ating kwentuhan, 2 oras yan. Nakonsumo ko na po ang 15 minutes. Kaya, magbabalik po ako para sa Balitaan sa Rembrandt matapos po ang ating mga kakampi online. Maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, at aliparot kahit saan pakialam. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card,
tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Balitaan sa Rembrandt, January 2, 2015. Manigong bagong taon. Yan ang aming bati sa lahat ng sumusubaybay sa Balitaan sa Rembrandt. Atin pong bubuksan ang taong 2015 sa isang kaganapan na may pagmamalaki natin sa luntiang pulong ito, ang tagumpay sa gintong medalya na nakamit ng Manila Science High School sa kompetisyong ginanap last December 20, 2014 sa Taiwan. Pakinggan po natin ang pag-uulat ni Patricia Nicole Arching, 16 years old, team leader ng research tungkol sa mga detalye ng nakamit at mithing tagumpay. I would like to congratulate itong ating guest na si Patricia Nicole Ching, no? Dahil siya ay tumanggap ng award sa Kaohsiung recently, no? Bigyan natin siya ng konting input. So, good morning to lahat. Ako po si Patricia Nicole Ching from Manila Science High School. Recently, last December 19 of 2023, lumaban po ang Manila Science High School together with other representatives from the Philippines. Yung other science high schools like Makati Science, Valenzuela Matin Science, and also elementary schools like Palanan Elementary School and Caraga Regional Science High School. Nakasama rin natin sila doon. We were there to showcase all of our research projects, all our inventions, may it be about life science or applied science, yan, mga electronics, gadgets, stuff like that. 17 teams po ang nanggaling sa school namin, and lahat po kami nagkaroon ng medals. We bagged 8 golds, 6 silvers, and 2 bronze awards. And we got 2 special awards, the WIPA Contribution Award and the Best International Exhibitor Award. Out of all the countries na nandun po, to name a few, Croatia, Poland, Malaysia, of course Taiwan, China, US, nandun din po, Indonesia, Malaysia. Philippines po nakakuha ng Best International Exhibitor Award, and it's Manila Science. So, luckily, I and my groupmates, 4 po kami sa grupo, lahat po kami lumipad. We got a gold medal for our project. It's a biodiesel made from the sap ng dagdanan TV. So, yun po. We were able to defend our research in one of the panel. Kasi few research projects from our team were chosen na mag-defend po talaga in the panel. Kasi it's like an expo. Lahat naman po kami, lahat may tarpaulin about our project and all were judged.
and rank. Kaya yun, may gold, may silver, may bronze. Congratulations. Yes. But only 4 teams were able to defend na harapan na talagang kita kayo kung ano yung tanong about if you really know your research. When was that? The competition was December 20, pero we arrived there December 19 sa Kaohsiung. So, yun po. Where was it? Sa, Kaohsiung, Taiwan. Kaohsiung, Taiwan. International Convention Center, Kaohsiung. Doon po ginanap yung exhibition namin. So, yung sa aming project po, nakakatuwa po kasi there's this one department here in the Philippines na talaga nakatulong sa amin na malaki. And to name her, she is DOE Undersecretary Zenaida Magsada. Yes, because ang laki po talaga ng tulong niya sa amin. Kasi bukod sa information, no speech, photo session. So yung sa information po na kailangan namin for our research, nakakatuwa po kasi after office hours na kami nakarating doon, she still entertained us. She still entertained our questions. Lahat ng tanong namin about how bicycles work, how to do this. And bukod po doon, ang pinakamalaking tulong ay yung recommendation na po sa amin na makakuha ng visa na kakailangan natin for our project. Kasi po, it's not readily available in the market. Hindi talaga siya. So, yun lang po talaga. Very grateful po kami yun with all our work kasama yung teachers namin, syempre research advisors. Minupok talaga kami na to give our best in our project. And yes, nagbunga naman po yung hirap namin lahat. Ay, sino yung tumulong sa inyo? Okay, Patricia, congratulations for that, no? Actually, dalawa tayong awardee sa Kaohsiung. I was the most outstanding senator Asia Pacific in Kaohsiung in 2005. Thank you. I'm Camilo Meliendez of KITV, Philippines. Congratulations, first of all, to our youngest guest this morning. Isa ka sa mga tinatawag natin Huwarang Pinoy. At ito po ang aming research team, sina Noel Nicanor, Arian Josinio Gallardo, Perindal Kamat, at syempre ako po, Patricia Nicole Ching. Makikita niyo po ang aming gold medal, ang research na Canarium ovatum sap or Pilisap as biodiesel. Ito po ay nanalo ng gold medal sa 2014 Kaohsiung International Invention Exhibition. Nais po namin pasalamatan ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated dahil sila po ang nag-sponsor sa amin sa aming paglipad papuntang Taiwan. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Ang pangalawang buena manong guest sa taong 2015 ay si Dave Diwa. Involved sa maraming issues ng usapin ng mga magawa. Member din ako ng commission ng wages kaya sa usapin ng pasahod nandun tayo. Member ako ng TFPC, pinakamataas na tripartite body sa labor movement kasama ang government ng employers. Kaya mga usapin tungkol sa contractualization, integration, labor reforms, and so on and so forth ay kasama din tayo. Pero on this side, bilang isang civil society organization, involved din ako sa maraming usapin. Nakita niyo naman sa pagharap ko dito in the past, no? Basically, sa 2014, na masasabi ko ngayong update niyo, no? So, in terms of today, no? January 1, pasok na tayo sa ASEAN integration, no? Yun ang start, kung baka inclusion natin, no? Huwag matagal na nangyayari yan, pero ngayon parang formal date na ng inclusion, no? Observation from our side, hindi handa ang ating bansa sa ASEAN integration. Medyo handa ng konti mga employer, ilang industries na medyo nakapagawa na ng mga steps towards making some adjustments. No? Pero marami ang tatamaan na sa general statement siya. Tapos bahagi ng mga magagawa, hindi naman apektado yung mga ordinary workers din eh. Ang apektado yung nasa professional level. Kasi sa ASEAN integration, ang unahin mo nang ipapasok
yung mga doctors, architects, nurses, lawyers, mga ganyan, no? So ginagawa ngayon yung accreditation, professionalization, harmonization ng standards para yung doktor natin dito, pwede mag-practice sa Japan, sa Malaysia, Thailand, so support. Siya video, no? Ganun din kanila, pupunta ito sa amin. So yung mga ganyan, no? So basically, statement is hindi handa ang ating bansa, no? What does it mean for us? Talagang dagdag na kung ating unemployment ngayon is gano'n ka-grabe, 7.4, 7.6, madadagdagan ito. Tapos siyempre, yung investment ngayon, ang trip niya, maybe towards other progressive regions, no? Vietnam, Cambodia, natatalo tayo dyan eh. Pumapasok sa atin mga $2 billion, malaki. Malaki na yun sa kanila, anywhere from $10 to $12 billion. Annually, pumapasok yung investment sa kanila. Hindi stock market, hindi hash money, kundi talagang investment in manufacturing, in putting up businesses, putting up offices in factories. Number two, na pinagkabala namin last year was, of course, on the Duterte issue, no? So we tried to drumbeat the candidacy of one who doesn't want to run for president, no? So sinubukan natin kasi ang ating terrain is we have Binay, we have Marojas, and the rest, no? Tapos may mga sumusuport, no? So naisip namin na for the good of the country, having made some parang mga discussions with our leaders in the trade union movement and with some employers and business people, subukan yung advocacy ni Duterte. So we tried, dito namin nilong siya is Rembrandt, no? Yung Run Duterte Run, no? So subukan namin sa sometime mga October yun. So we were thinking na mag-push namin ang campaign by November para makapasok sa survey, no? Pero hindi namin na-sustain eh, dahil napakahirap na eh. Laga ng ganong klaseng. So gusto na kami, wala naman kami yung pa eh. Yung mga major supporters, no? So medyo hindi pa masyado, no? So hopefully this year, may mga nangyari between November and December, some powerful leaders were able to talk to him directly. Tapos, anti-encouragement na continue with the campaign, continue with the parang kalabas ng pangalan niya para magkaroon ng national capture, nga, no? Kasi he's a local candidate, no? Kung sa other contenders na nagsinador na susunod, kaya na buong bansa, siya hindi naman eh. Pero ang we're bulking on his platform na governance, walang lokohan, diretsuhan talaga, so hindi pa nawawala yung pag-asa. So tuloy, notification, we were able to prepare a petition, kasama kami dun sa petition dun sa punta sa front court para itigil yung walang CRO, di ba? Yung muna, yung MRT, per height, no? So kasama rin yung Grupo Oro, National Labor Union, tapos I was able to convince some 2-3 other unions to join in the petition. The petition will be filed tomorrow sa Supreme Court, no? Sa CRO, kasi nag-ilim na implement 4. Monday. Okay, yun. So, another big fight na kaharapin natin. No? Kasama naman natin dito yung mga kaibigan natin sa bayan muna. Saka naman natin, record ng bayan muna pag mga ganyan mga constitutional issues, medyo tagumpay sila. Ang dami na naman natin. Smartmatic, so we filed the application to blacklist. Siyempre, denied ng BAC. Nag-recon kami against sa BAC, denied ulit. So, time for us to move to the Supreme Court na. The petition has been prepared, hindi ko lang alam, kahit tinanong mo nila kung i-file na, no? So that's one initiative. Another initiative of Smartmatic is, pag lumabas na yung award, Liling Briones will file another case. This time, ibang klase naman, the transaction-based disadvantages to the government. So, dalawa na yan. Tapos, Visa Cruz, we were able to talk to Visa Cruz early December, and he will be filing another case for disqualification. So, Smartmatic will be facing it. On our side, 3 cases, blacklisting, as is one court na, yung violation of the grant, contract disadvantages to the government by Liling Briones. Yung pangatlo, yung disqualification case na ipapayad ni Visa Cruz, no? So marami pa kami nahanda dyan. Nagkamali kami muna eh, kasi noon lang ginawa namin halos
10 malalaking organisasyon, isa namin sa technician eh. Ngayon, na-realize namin na dapat isa, 2 lang muna para maraming ano, no? So we'll round out COMELEC, talagang diretso kasi yung pambababoy na ginagawa, di ba? Retire na, naging pag-transfer pa ng mga bilyonis ng mga transaction. Thank you, Dave. At magandang input yan dahil maraming umaasa na talaga itutuloy ni Rudy yung kanyang pagtakbo. Dahil hope na totohan na to. Kapula-pula dito sa Metro Manila na dumadami yung mga private hospitals. No? At last year, I think there were about conferences, conventions, and different doctors in medical professions na nagkandak ng conventions dito sa Pilipinas. Is this yung prelude? Paano yung sinasabi yung maapektuhan at paano sistema na hindi maapektuhan ng labor at ang maapektuhan dito ay yung architects, engineers, as well as those sa blue-collar job. So, first, principle is, dito sa integration na to, dalawang governing regime, sabihin natin, yung WTO at saka yung ASEAN integration. Sa level ng WTO, hindi pa maayos, hindi pa tapos ang pag-uusap doon sa mga sinasabing movement of people, no? Kasi ano ngayon nabalandra yan, no? So, there are about 13 trades or professions na pinag-uusapan na hindi pa nagkasarahan. Isa nito yung health sector. Isang health sector. So, involved ito yung mga hospitals, mga nasa medical profession. So, sa level ng WTO, hindi pa sarado yan. Bakit dito sa ASEAN pinag-uusapan na ina-allow na? So, yan ang first anomaly dyan, no? Okay. So, sa ASEAN integration, ang sabi mo, sa ngayon nandito na sa Pilipinas, no? Marami nang nangyayari na ganyan, no? Is this, sabi, ito ba ay preload? Partly, no? Pero wala pa man, sabi mo, kasi itong integration na to has been going on for the last 15 years, kasi nagsimula yan ng 2015. Yan. Tapos, January 1 ngayon. Yan, no? So, the last 15 years, no? Kahit wala pa yung ASEAN integration, sa medical profession, no? Kahit bawal sa WTO, inalaw na yung incursion na siguro dun sa medical health sector. No? You don't have to have ito muna, sa hospital muna, no? Vietnamese owner, investor, or Cambodia, o for that matter, ay Singaporean, o Chinese na pumasok, dahil mismo si Pangilinan, halos kinuha na niya lahat yun eh. Pangilinan owns Makati, hindi pa majority, pero partly, no? Malaking share, Makati Medical, Cardinal Santos, Metropolitan, Davao, actually, provincial hospital yun, pag-aari na ni Pangilinan yan, who is Pangilinan, who is behind Pangilinan, so Indonesian interest, no? So, nauna na siya ng konti. Ang laban niya, Pilipino siya. So, yung mga restrictions about 60-40 ay hindi nag-apply sa kanya. So, pasok na yan. Hindi lamang sa another sector na is the education sector. Hindi kasama sa WTO yan, pero ngayon, privatize na, no? Yung privatization ng government hospital, isa yun, no? Tapos yung eskwelahan, ganoon din si Pangilinan, nauna na siya dyan, no? Ang dami na niyang mga universities na pasok na siya, no? So, ngayon, ano yung pag-ASEAN integration na what would be the worst thing that would happen sa medical sector, no? Una-una, yung mga may-ari itong mga hospital dito ngayon, no? Nagtatalunin sila ng mga other mga highly efficient state-of-the-art and technology ng mga hospital sa ibang bansa. So yung mga ASEAN natin dito, partly one ng foreigners yan, no? So what you have to do is put in yung mga matatalo mo si St. Lucia, matatalo mo si Makati. Kasi yung National Fitness Center, may na-observe na ako dyan. One time, nagpatingin ako sa mata. Yung Asia Pacific Eye Center Services, which I think is part of the ASEAN integration. Pero ang pinagtataka natin, bakit ang walang chance para maging private, maging public funded
yung itong mga naka-integrate dito sa ano? Yung precisely ang philosophy ng ASEAN integration na free market, free government staying out of business, kaya ang core talaga ng philosophy niya is privatize. Hospitals dati mag-publikasyon, i-privatize mo. Presumably, dahil hindi na maganda patakbo. Railway system natin, privatize. Eskwelahan, autonomous university, privatize na. Yun ang logic yan eh. Ngayon, doon sa mga nasa medical professions naman, yun yung masakit eh, dahil tulad nung GPEPA na yan, many years ago, sabi natin, makakatulong ang GPEPA dahil yung mga nurses natin, makapunta sa Japan. Pero eventually, ano nangyari? We were expecting sana inflows ng mga nurses, mga nursing aids sa Japan dahil maraming matatanda, maraming mag-alaga, may mga hindol, pero limitado yung pinapasok. Any given point, na 600 lang. No? Ang dami natin ito produce ng mga nurses. No? Bakit hindi pinapasok? Dahil yung mga hapon ayaw nila, hindi nila yung trabaho na yun sa mga foreigners like Filipinos. So, yun yung ano eh. Yun yung hindi naayos na titingnan ng ating bansa. No? Maraming tapos sabi ko nga, may side argument kanina, hindi masyado ang mga workers, ordinary workers, simply because hindi siya kasama doon sa integration. Paano? Yung mga construction, ang dami natin na construction workers, ang dami natin na mga high school graduates. Yung ba ay makakapasok freely sabihin natin sa Malaysia, na nangangailangan ng tao, na ang daming mga kinukuha, Indonesia, or kahit Singapore, hindi sila mapasok rin nila. Ang hinahanap nila, yung mga doctor, architect, engineers, yun ang gusto nila eh. Wala namang problema sa akin kung reciprocal eh. Kung reciprocal eh, ang terms eh. Yung doctor natin hindi makapag-practice ang profession doon. Ang dami requirements sila. Parang yung nurses natin sa Japan, mag-training ka muna ng 6 na buwan. Regular, tapos kailangan yung language proficiency. Napakahirap. Okay. This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Nakapagtataka dyan sa Bureau of Correction ay bakit naglilinis daw si Secretary de Lima, Sandra. Pero bakit hindi tinatanggal si Pukayo? Medyo doon ako nagtataka. Saka mga drug lord na naiwan eh. Ayun na nga, at nagiging selective kung hindi pa natulabo, kaya hindi daw pinapakailaman yung grupo ng Sebastian. Inyo pong matutunghayan ang paputok na balita ni Sandra Cam sa kaganapan sa Bureau of Correction makalipas lang ang mga kakampi ng Kakampi Online. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.
magiging sakit na naman ako ng ulo ni Lina. Pero ang seriously aside, gusto ko lang talaga ipaalam sa taong bayan na itong issue ng Bureau of Correction, mayroon na tayong lumutang ng witness dyan in the name of kabungsungan makilala. Yadaw makilala. Siya ay isang prison guard, is an LLB graduate, at sinabi na niya sa SOJ at nagkaroon ng panel of investigators na naghawak ng kaso na yan. At doon sa panel of investigators na yan, lumabas na may findings sila tungkol kay Director Pangilinan et al. Yung et al dyan, yung si Schwarzkopf, yung si Bravo na naging superintendent na ngayon, kasama yan sa mga kinasuhan at pinangalanan ng ating whistleblower na si Makilala, na that time, tinanggap siya, he was in doon sa Witness Protection Program. Pero, hindi po lumutang yung findings. But I was able to get that copy. And it was that copy that I showed to the Senate Commission on Appointments that time, nang inopost ko na wag siyang ma-confirm. Dahil, yun yung kopya na nang malaman niyang may kopya na ako ang inimbestigahan at isang anchorman ng isang TV station. Kami inimbestigahan kung bakit kami nagkaroon ng ganun. Anyway, alam naman po namin na itong Department of Justice ay hindi talaga ito tunay na justisya. Itong sa Bureau of Correction thing, kung ano itong nangyayari ngayon, nangyari na ito noong 2012. Pero itong si De Lima, linagay lang, pinasok dito kahit gumawa-gawa siya ng panel of investigators headed by Fiscal Tugonon and Attorney Marfil as a member at saka isa pang prosecutor. Pinasok niya dito, nilabas niya dito sa kanilang tenga. Ngayon, nagulat ako nung makita ko siya, nakasama siya sa raid, naka-cowboy attire pa. Dahil, alam ko, napalabas niya lang yun, press release niya yan. Maybe in aid of her senatorial ambition, or naipit na siya ngayon dahil lumabas na ang tunay na totoo kung anong nangyayari doon sa Bureau of Correction. Kay Secretary De Lima, nag-issue siya ng suspension through media doon sa 4 na doktor o 4 na NBT officials. If you remember yung isang inmate na nadala sa isang hospital, Metropolitan Hospital, I think. Naglabas siya noong August last year, 2014. Naglabas siya ng Herbert Kulampo. Pero doon, si Herbert Kulampo, I will go to that. There's an inmate, I think, I forgot, but Amata or something. Nasa hospital ng Metropolitan. Nung nadiskubre ng media, pinutakti si SOJ. Nung August, I think it was August